Nandito ka lang palang matanda ka. Halika dito. Onyok, ano ba? Umiwas na nga ako para wala ng gulo. Pumasok ka pa talaga dito. Ikaw ang dahilan kung bakit naging magulong buhay ko. Simula pagkabata, ikaw nang demonyo sa buhay ko. Ngayon may sakit ka. Kami pa rin bang papasa ng mga gamot mo? Ang dapat sa'yo mamatay. Alam mo kung bakit? Dahil wala ka ng silbi. Sumusobra ka na talaga. Ano, susuntukin mo ako? Mahina ka na. Isang suntok ko lang sa'yo, babagsak ka na. Wala ka ng lakas. Wala ka ng kalaban-laban sa akin ngayon. Wala ka ng silbi. Ang lahat ng pasakit na ginawa mo sa akin noon, hindi mo na magagawa ngayon. Taon 2000. Zambales. Nanginginig na umiiyak si Onyok habang nakaluhod sa malaking bilaong may asin. Naghahalo na ang kanyang luha, sipon at pawis, habang ang tatay niyang si Renato ay mabalasik ang anyo na pinapanood ang bawat pagkilos niya. Tay, pagod na po ako. Ang sakit na po ng mga tuhod ko. Ayoko na po dito. Magtiis ka dyan. Parusa mo yan dahil sa kalikutan ng kamay mo. Tay, hindi na po ako uulit. Pangako po. Anong binili mo sa perang kinupit mo sa bulsa ng pantalong ko, ha? Goma po, tay. Kinupitan mo ko tapos goma lang ang bibilin mo? Alam mo naman na yan ang pinakaayaw ko. Kung may kailangan ka, magsabi ka. Hindi yung mangungupit ka. Hindi naman po kayo papayag kapag sinabi kong ibibili ko ng goma para sa gagawin kong tirador eh. Yun! Alam mo naman pala, ginawa mo pa rin. At sa pagkupit mo sa pera, dinagdagan mo pa ang kasalanan mo. Huwag kang tatayo dyan hanggat hindi ko sinasabi, ha? Nangangalay na po ako, tay. Ang sakit-sakit na po ng tuhod ko. Wala akong pakialam. Kailangan kang disiplinahin. Habang tumatagal, lalong lumalala yung ugali mo eh. Nato, maawa ka naman sa bata. Dinidisiplina ko lang yung anak mo, Lucy. Pabayaan mo ako kung anong gagawin ko. Pero, naaawa na ako sa kanya. Hindi siya matutuwid ng awa mo. Nasa poder ko siya. Ako ang kailangan niyang sundin. Maigil na yung bata pa eh, pinuputol ng sungay. Kesa naman lumaki siya magnanakaw. Nagsusumamo ang mga mata ng bata sa kanyang ina upang siya ay tulungan. Ngunit walang magawa ang ginang. Nang lumabas si Renato, nilapitan ni Lucy ang anak at niyakap. Pinaupo niya rin yun sa sahig. Bakit mo naman kasi pinakailaman yung pera ng tatay mo? Tingnan mo tuloy, naparusahan ka na naman. Hindi ko siya tatay. Bakit pa po ba kayo nag-asawa, Nay? Ako tuloy ang nahihirapan. Anak, si Tatay Renato mo ang bumubuhay sa atin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung saan na tayo pupulutin dahil iniwan na tayo ng tunay mong ama at ipinagpalit sa ibang babae. Hindi ba kayo naaawa sa akin, Nay? Lagi na lang niya akong sinasaktan. Dinidisiplina ka lamang niya, anak. Hindi pananakit ang tawag doon. Pagmamahal. Kapag mahal ka ng isang tao, gagawin niyang lahat para maituwid ang mga maling paniniwala mo. Sige pa, kampihan mo pa ang lalaking yun. Pinapangako ko, Nay. May araw din sa akin ang Renato na yan. Hoy, huwag kang ganyan. Hindi yan magandang pakinggan. Igalang mo ang tatay mo, Onyok. Siya man ang totoo mong ama o hindi, dapat itrato mo siyang tunay. Gusto mo bang gayahin ng kapatid mo ang kanyang ugali? Si Carlo lang naman ang tunay niyang anak niya eh. Kaya si Carlo na lang palagi ang pinapaboran niyo. Si Carlo lang ang paborito ninyo. Sa bawat pagkakamali ni Onyok, nakakatanggap siya ng palo mula sa tatay Renato niya. Minsan humingi siya ng pera sa ina dahil meron siyang laruan na gustong bilhin. Ako na ang bibili. Ano bang laruan ang gusto mo, Onyok? Yoyo po, tay. Usong-uso yun ngayon sa eskwela. O sige, pag sumahod ako mamaya, ibibili kita. Tay, ako rin po. Pwede po bang ako ang pumili? Yung astigang kulay, tay. Sige anak, isasama ka namin ng tatay mo. Pagsapit ng gabi, hindi na mapakali si Onyok na hinihintay ang kanyang mga magulang. Gabi na nang dumating ang kanyang nanay at tatay. Bakit ngayon lang kayo, Nay? Hinintay pa kasi namin ang boss ng tatay mo, anak eh. Pero nabilhan naman namin kayong dalawa ng yoyo. Talaga po? Akin, nanay. Nang maibigay ng ina ang laruan,
Biglang nag-iba ang timpla ng muka ni Onyok. Matamlay niyang kinuha yun at nakasimangot na hinawakan. Nagustuhan mo ba, anak? Ang ganda, no? Si tatay mo ang pumili niyan. Nay, hindi naman po ito yung gusto kong disenyo eh. Masyado pong pambata. Sabi mo gusto mo ng yoyo, kaya ayan, ibinili ka namin. Bakit hindi ka nababata? Second year high school ka pa lang ah. Hindi naman ito yung gusto kong kulay, tay eh. Aba, kung ayaw mo yan, di ibigay mo sa ibang bata. Pasalamat ka nga, may ganyan ka. Kesa naman magkakasya ka lang sa panonood sa iba. Sige na anak, ilagay mo na yan sa bag mo. Maghahapunan na tayo. Ano pong ulam, Nay? Pansit. Pansit lang? Sahod ni tatay ngayon ah. Kung hindi kami bumili ng yoyo, di sana may fried chicken ka ngayon. Saka huwag kang reklamo ng reklamo. Matuto ka makontento, Onyok. Sa sinabing yon ng ama, napasimangot na lamang si Onyok. Buti nga yoyo lang ang hiningi ko eh, hindi cellphone. May sinasabi ka ba? Wala po, tay. Padabog na kinausap ni Onyok ang ina nang wala na si Renato. Nay, bakit kasi nayaan mo si tatay ang pumili ng yoyo? Akong gagamit kaya ako dapat ang pipili nito eh. Ano ka ba naman anak? Magpasalamat ka na lang sa tatay mo dahil inuna niya pa ang yoyo mo kesa bumili ng bagong tsinelas. Ayoko nga. Ang pangit ng yoyo tapos magpapasalamat ako. Hindi na. Nay, bigyan niyo naman ako ng pero. Wala na akong pera, anak. Iyon natira sa sahod ng tatay mo. Pagkakasyahin pa natin yon sa loob ng 1 linggo. Nakakainis naman eh. Naiwan na lamang si Lucy na malungkot ang mga mata. Nung gabing yon, hindi makatulog si Onyok. Nakapagyabang na kasi siya sa mga kaibigan at kaklase tungkol sa yoyong nais bilhin. At ang sabi pa niya, napakaastig daw ng kanyang laruan. Naiinis ang binata dahil baka pagtawanan siya ng mga kaibigan kinabukasan kung ang pangit na yoyo ang kanyang ipapakita. Kaya naman, napagpasyahan niyang kumuha ng pera sa nakasabit na pantalon ng kanyang ama. Kinabukasan, nagmamalaking ipinakita ni Onyok sa kanyang mga kaibigan ang pinakamagandang yoyo sa lahat. Wow! Ang astig naman ng yoyo mo, Onyok! May ilaw pa! Mahal siguro yan kaysa sa mga yoyo naming walang pailaw. Siyempre naman, ako pa ba? Magpapahuli sa uso? Ang swerte mo naman dahil binilang ka ng mga magulang mo. Ako kasi, kailangan mo ng pagtiyagaan ng yoyo kong to eh. Mas inuuna kasi nila nanay at tatay ang panlaman sa sikmura namin. Uy, pairam naman yan oh. Pasubok lang. Subok lang ha, 1 beses lang. Ang ganda-ganda talaga nito, Onyok. Sinabi mo pa. Nung papauwi na sa bahay, nadatnan ni Onyok si Mang Renato na nag-aabang sa kanya sa may kanto. Kaagad niyang inilagay sa loob ng bag ang yoyong bagong bili at pagkatapos ay inilabas ang ayaw niyang yoyo. Bakit mo pinakailaman yung pera ko, ha? Tay, ano pong pera? Wala akong alam dyan. Hindi ka na talaga nagtanda. Aray, tay, masakit, aray! Uwi, dali! Nag-aalala naman si Lucy sa maaaring gawin ni Renato sa kanyang anak nang makita na nakasunod ito sa batang umiiyak na tumatakbo. Nato, wag mo namang saktan yung bata. Anong wag? Ano, hahayaan ko na lang palagi siya mangungupit? Nato, nakikiusap ako. Tumabi ka, Lucy. At ikaw naman bata ka, wag ka na magtago. Hinubad ni Renato ang kanyang sinturon. Marahas niyang hinawakan si Onyok at hinampas yun. Patayin mo na lang ako! Patayin mo na lang ako! Nagpupumiglas ang binatilyo, ngunit hindi niya magawang makawala. Ilang ulit ko bang sasabihin na ang pinakaayaw ko yun nangungupit? Wala naman kasi akong kinukuha sa inyo eh. Ba't sumasagot ka pa, ha? Alam mo bang ang sinungaling ay kakambal na magnanakaw? Bakit mo kinuha yung perang para sa bigas at ulam natin, ha? Hindi ko nga kinuha yun, tay. Nagmamatigas ka pa talaga, ha? Hindi ka ba nahihiya? Naririnig ng mga kapitbahay ang pagpupumalahaw mo. Naririnig ng mga kapitbahay kung bakit kita pinapalo. Hindi akong kumuha. Hindi akong kumuha ng pera mo. Mas lalong tumindi ang galit ni Renato sa kanyang anak-anakan
Kumuha siya ng martilyo at sa pilitang nilagay ang kamay nito sa ibabaw ng mesa para takutin. Aamin ka ba o magsisinungaling ka pa rin? Nahintakutan si Onyok nang mapagtanto ang gagawin ng ama, kaya naman siya ay napasigaw na. Kayo naman kasi! Astig na yoyo ang pinabibili ko tapos bibigyan niyo ako ng pangit! Sino ba matutuwa nun? Yan! Hindi ka makontento kaya kinuha mo yung panggastos natin. O ano, mangungutang na naman tayo para may makain at may mabaong kayo sa eskwela? Sobra na talaga yung katigasan ng ulo mo. Ilang beses mo na itong ginawa. Hindi na kita palalampasin ngayon. Malakas na palo sa puwit ang iginawad ni Renato kay Onyok, kaya naman mas lalo pang pumalahaw ang bata. Lucy, kumuha ka nga ng sako. Bibigyan ko ng leksyon ng batang ito. Nato, anong gagawin mo sa kanya? Isasako ko ang anak mo at pauusukan hanggang sa magtanda. Nato, huwag. Kawawa naman si Onyok. Ibang parusa na lang ang gawin mo. Kaya lalong tumitigas ang ulo niyan kasi kinakampihan mo. Nakikiusap ako sa iyo, Nato. Paluhurin mo na lamang siya sa asin. Abat, maawa ka naman sa bata. Hayaan mo ako nang bahala para maibalik ang pera. Ako na ang gagawa ng paraan. Ayang ka na naman Hindi na ako magtataka kung lalaki siyang swail dahil konsentidor kang ina. Lucy, pagsabihan mo yung anak mo, ha? Sa susunod na may gawin na naman yung kalokohan, baka hindi na ako makapagpigil. Galit na umalis ng bahay si Renato nung hapong yun. Nagpunta siya sa kumpare niya at nakipag-inuman. Pag-uwi ng bahay, mahimbing na natutulog si Onyok habang yakap-yakap ni Lucy. Napailing na lamang si Renato. Samantala, nung 4th year high school na si Onyok, ipinatawag si Lucy at si Renato sa paaralan. Nalaman nila mula sa gurong tagapayo na hindi na pumapasok si Onyok sa eskwela. At dahil graduating na, gumagawa ng paraan ng guro para maisama siya sa mga magmamarcha sa nalalapit na pagtatapos. Ano na naman ba tong kagaguhan ng anak mo, Lucy? Hindi ko alam, Nato. Araw-araw naman siyang umaalis ng bahay. Nagsusuot pa nga ng uniforme. Kinahapunan, pagdating ni Onyok, naka-uniforme, may dalang bag at mga aklat na parabang isang mabuting estudyante. Kuya, magpapaturo ako sa assignment ko mamaya, Hirap kasi ako sa mate. Oo ba? Mamaya pagkatapos ng hapunan. Saan ka nang galing? Sa eskwela, tay. Saan pa ba? Nagpunta kami kanina ng nanay mo doon. Wala ka. Sa narinig, biglang namutla ang binata. Baka yun yung oras na inutusan ako ng principal, tay. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, ha, Onyok? Bakit ba palagi ka na lamang nagsisinungaling? Tay, nagsasabi naman ako ng totoo, Nakausap ko ang adviser mo. Hindi mo na kailangan pa magkunwari. Onyok, anak, saan ka ba nagpupunta, ha? Ano na naman bang ginawa mong kalokohan, Onyok? Nakakapagod na kasi mag-aral na Nakakapagod? Kami nga hindi nagrereklamo sa maghapong pagod sa trabaho para lamang maitaguyod ang pag-aaral mo Hindi naman kami nagrereklamo, di ba? Hindi kami tumitigil. Tay, hindi para sa akin ang pag-aaral. Ano sa tingin mo ang para sa'yo, ha? Pagbubulakbol? Ayoko na mag-aaral. Napipilitan lang naman ako kasi yun ang gusto nyo O sige, huwag ka na mag-aral. Yun naman palang gusto mo Simula ngayon tutulong ka na sa amin ng nanay mo sa paghahanap buhay. Tingnan natin kung hindi mo sabihin, mas gusto ko pa mag-aral at pumasok sa eskwela araw-araw. Anak, mahirap ang walang pinag-aralan. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon natin ngayon? Naghihirap tayo. Hindi natin mabili ang lahat ng mga gusto natin dahil wala tayong sapat na pera. Gagaya ka ba sa amin ng tatay mo? Kung makakapagtapos ka ng pag-aaral, makukuha mo lahat ng gusto mo dahil magkakaroon ka ng magandang trabaho. Basta, ayoko na, Nay. Makalipas ang 1 buwan, mayroong bumisita sa bahay ni Renato. Isang lalaking kasing edad niya. Sinabi ng lalaki na sina Onyok at Lucy ang kanyang sadya dahil kailangang panagutan ni Onyok ang ipinagbubuntis ng kanyang anak. Ayon sa lalaki, 3 buwan na ang dinadala ng dalaga at sinabi din nito na sa mga araw na hindi pumapasok sa eskwela ang kanilang anak, si Onyok ang kasakasama noon.
Nagulat man si Renato ay ginawa niya ang tamang desisyon bilang isang responsableng ama. Nagkasundo sila ng lalaki at napag-usapan kung anong araw sila mamamanhikan. Tay, bakit naman kayo pumayag? Ayoko pa mag-asawa. Sana inisip mo yan bago mo binuntis yung kasintahan mo. Wala naman talaga akong gusto sa babaeng yun, Tay. Nagalaw ko lang naman siya kasi siya yung nauna. Lalaki ako. Sino ba naman ang tatanggi kapag may palay ng kusang lumapit sa manok? Ano nga uli ang pangalan ng babaeng nabuntis mo? Leila. Dahil nabuntis mo si Leila, pananagutan mo siya. Tay, magsusustento na lang ako. Ayoko matali sa babaeng yun. Nagkasundo na kami ng ama ni Leila. Matapos na mamanhikan, dito na siya titira kasama natin. Wala nang nagawa pa si Onyok. Kaya naman, sinundo niya na ang dalaga at inuwi sa kanilang bahay. Onyok, samahan mo si Leila mamaya sa hilot. Nay, pwedeng kayo na lang. May liga kasi mamaya sa kabilang barangay eh. Alam mo naman na isa ako sa inaasahan ng team namin. O siya, sige. Huwag mo na lamang mabanggit sa tatay mo, ha? Isang umaga, habang abala sa paghahanda si Renato papunta sa bukid, naitanong niya sa asawa kung gising na ba si Onyok. Hindi pa yata nato. Teka lang at kakatukin ko. Padabog naman na bumangon ang lalaki at lumabas ng silid para harapin ang ama. Bakit, Tay? Anong bakit? Maganda ka na't sasama ka ngayon sa akin. Inaantok pa ako eh. Babalik muna ako sa pagtulog. Aba, Onyok, bubuuin mo ng sarili mong pamilya. Huwag kang tatamad-tamad. Mataas na ang sikat ng araw, gusto mo pa rin humilata? Paano na lang ang panganganak niyang asawa mo? Ano ipapakain mo sa kanila kung ganyan na estilo mo? Nandyan naman kayo, Tay. Napapakain niyo naman kami. Yan lang ang isasagot mo? Aasa ka na lamang sa akin? Matuto ka na magbanat ng buto, hoy. Pakainin mong pamilya mo mula sa sarili mong pawis. Magsumikap ka dahil magiging tatay ka na. Ikaw naman na nagpasok sa akin sa ganitong sitwasyon eh. Anong ako? Kung ginamit mo lang sana yung utak mo, nasa eskwela ka sana ngayon at malaya nagagawa ang pagiging buhay binata. Oo na, Tay. Sasama na, ingay-ingay. Hanggang sa dumating ang araw ng kapanganakan ni Leila. Natataranta si Lucy dahil sa pagsigaw nito at sobrang nahihirapan. Nay, wala pa po ba si Onyok? Wala pa. Sige lang. Iiri mo lang yan. Huwag mo nang hintayin ang asawa mo, Leila. Baka nasa inuman na naman yon. Nay, ang sakit. Ayos lamang yan. Makakaraos ka rin. Makinig ka lang sa kumadrona, ha? Sisilipin ko lang ang tatay niyo sa kabilang silid. Mataas kasi ang lagnat niya. Makalipas ang ilang minuto, tagumpay nang nakapanganak si Leila. Ang ganda ng apo ko. Ang cute-cute niya. Nay, wala pa rin po ba si Onyok? Wala pa rin eh. Hayaan mo, ako nang bahala sa bata. Magpahinga ka na muna. Kinabukasan, umaga na nang umuwi si Onyok. Leila, anong almusal? Onyok, saan ka ba nanggaling? Nanganak na kagabi si Leila. Nanganak na siya? Nasaan na siya, Nay? Anong kasarian ng bata? Puntahan mo na nang makita mo ang napaka-cute mong anak. Pagpasok sa silid, excited na nilapitan ni Onyok ang sanggol. Uy, ang cute-cute naman ng baby ni Papa. Baby girl. Ano ipapangalan natin sa kanya, Leila? April. April? Pangit naman nun. May na lang. Ayoko nga. Kapangalan naman yan ng babaeng crush na crush mo dati. Sus, hanggang ngayon nagsiselos ka pa rin dun? Wala naman yung kalaban-laban sa iyo eh. Ikaw na ngayon ang misis ko. Sige na nga, May na. Baby May, saan ka ba nagpunta kagabi? Bakit ngayon ka lang umuwi? Para naman tong lagi naman akong inuumaga ng uwi ah. Di ka pa nasanay. Onyok, ganito na lang ba tayo palagi? Uuwi ka kung kailan mo gusto? Ni hindi mo na inaalam kung ano na nangyayari sa akin. Ito naman ang OA. Nandyan naman si nanay ah. Tsaka kung anong pinapakain sa amin ni tatay, nakakain mo rin naman, di ba? Yun na nga eh. Hanggang kailan tayo aasa sa kanila? Simula nung napunta ako dito sa inyo, sila lahat ang gumagawa ng paraan para sa amin ng anak mo.
Ni minsan hindi mo pa ako nasamahan sa prenatal ko dahil mas inuuna mo pa ang mga barkada mo. Hoy Leila, hindi ka naman mapupunta rito kung hindi ka nagpakatanga. Kung sinunod mo lang sana yung sinabi kong ipalaglag yan, hindi ka sana namumroblema kung ano yung mga pinuproblema mo ngayon. Pasalamat ka nga, pinanagutan ko pa yung anak natin eh. Onyok, ang sakin lang naman kailangan din nating tumayo sa sarili nating mga paa. Kailangan mo maging responsableng padre de pamilya. Hanggat hindi ako pinapalayas ng mga magulang ko, hindi ako aalis dito, Leila. Magtiis ka kung gusto mo ako makasama. Total, hindi ka naman namin ginugutom eh. Isang umaga, habang kalong ang sanggol, nilapitan ni Onyok ang kanyang tatay. Kailan ka pa magpapakama sa anak mo, ha? Bakit, tay? Hindi pa ba ako nagpapakama sa ginagawa ko? Achuchuchu, baby na yan. Ang ibig kong sabihin, kung kailan mo bubuhayin ang mag-ina mo nang hindi umaasa sa amin. Tay naman, nagtatrabaho naman na ako ah. Oo, pero kulang na kulang yung kinikita mo sa mga bisyo mo, hindi ba? Panahon na para magtino ka na, Onyok. Matino naman ako ah. Ano pa bang gusto nyo? Iwasan mo na yung pagbabarkada. Hindi ka na binata. May sarili ka ng pamilya. Ganyan na ba kami kapabigat sa inyo? O baka naman nagagalit kayo kasi hindi nyo na mautus-utusan si Leila sa mga gawaing bahay dahil may baby na. Sira ulo ka pala eh. Kinakausap kita na maayos, Onyok, ha? Hindi ko inuutusan si Leila. Nagkukusa siya dahil alam niya ang salitang hiya. Ikaw, hindi ka ba nahihiya sa akin? Ba't naman ako mahihiya? Ikaw naman tong pumasok sa buhay namin mag-ina, tapos kukwestiyonin mo ako? Ikaw ang mahiya dahil nakikialam ka sa buhay ko. Dahil sa kanyang sinabi, isang malakas na suntok ang natanggap ni Onyok mula kay Renato. Pasalamat ka, may hawak akong sanggol. Kung wala, pinatulan na kita. Ano, galit ka? Dahil totoo yung sinabi ko, di ba? Hindi mo na ako'y ginalang. Patibay na ba ang mga buto mo? Lumayas ka sa pamamahay ko! Talagang aalis ako. Aalis kami ng pamilya ko dito dahil ayokong pinakikialaman mo ang buhay namin. Pagpasok sa kwarto nilang mag-asawa, kaagad na nag-empake si Onyok. Onyok, saan tayo pupunta? Ilagay mo na sa bag lahat ng gamit mo at kanyang bata. Maghahanap tayo na matutuluyan doon malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Pero wala naman tayong pera, Onyok. Manghiram muna ako sa barkada ko. Ano ba? Huwag ka nang dadanan-dada, sundin mo na lang ako. Sinunod naman siya ng kanyang asawa. Kahit naawa sa kanilang sitwasyon, may isang parte sa isip ni Leila na masaya. Dahil sa wakas, hindi na nila kailangan pang makitira sa mga magulang ni Onyok. Nangupahan sila sa isang maliit na silid, ngunit sa pagdaan ng mga araw, hindi na nakayanan pa ni Leila ang mahirap nilang sitwasyon. Gaya kasi ng dati, puro pagsama sa barkada ang ginagawa ni Onyok sa tuwing sumusweldo. Kapag nanghihingi siya ng pera para sa diaper ng bata, wala yung maibigay. Kaya isang araw, nakapagdesisyon siya na umuwi na lamang sa kanyang mga magulang. Ano, iiwan mo na lang ako? Onyok, hirap na ako. Hanggang sa bigas na lang ang nabibigay mo. Mabuti na nga, may pambigas pa eh. Kesa magutom ka dito. Oo, handa naman ako magtiis kahit anong nakahain sa mesa. Pero nakakaawa ang anak mo, Onyok. Anong magagawa ko? Maliit lang ang sahod ko. Tsaka, hindi ako papayag na iluyo mo sa akin ang anak ko. Ayoko magaya siya sa akin na wala sa tabi ng tunay na ama. Pues kung ayaw mo magpaiwan, sumama ka sa amin. Doon na muna tayo kina mama at papa. Tinanggap naman sila ng mga magulang ni Leila. Ilang buwan na silang naroroon nang matanggal si Onyok sa trabaho dahil nagbawas ng tao ang kanilang amo. Paano na yan, Onyok? Bahala na. Sasama-sama na lang muna ako sa papa mo sa pamamasada. Payag naman na tayo, maging konduktor ako sa jeep na pinapasada niya eh. Sige, ikaw ang bahala. Ngunit sa bago niyang racket, may mga bago na namang nakilala si Onyok. Mga kaibigan na nag-alok sa kanya ng mas madaling trabaho. Sigurado kayong madali ang pera dito, ha? Oo naman, paring Onyok. Basta ba sumama ka lang sa amin? Sagot na namin ang diaper ng anak mo. Hindi lang diaper, may pambili ka pa ng mga damit ni Mrs. Ang racket na yun pala ay pagiging akyat bahay. At totoo nga na mabilis ang pera sa kanilang trabaho. Nyok, ang dami naman yata ng groceries na pinamili mo. Saan ka kumuha ng pera, ha? Ano ka ba?
Siyempre, sa sarili kong mga pawis. May nakuha na kasi akong bagong trabaho. At sana, araw-araw pumaldo. Paldo? Ano ba yung trabaho na yan? Basta, alam mo Leila, buti pa asikasuhin mo na lang kami ng anak mo. Tapos, ako nang bahala sa gastusin. Ha? Nako, tsak matutuwa si na mama at papa ni Tonyok. At eto pa, Wow! 5,000? sabi sa iyo hindi na ako ang dating si Onyok na umaasa lang sa iba. May sarili na akong diskarte ngayon, Leila. Isang araw, dumalaw si Onyok sa kanyang ina. Nagkataon na wala roon si Renato. Oh, nasan yung magaling mong asawa, Nay? Nako, Onyok, huwag mong ginaganyan ang tatay mo. 1 taon na nagdaan mula nung nag-away kayo. Kalimutan mo ng galit mo. Kuya! Oh, nag-aaral ka ba mabuti? Oo naman, kuya. Very good. Huwag ka muna mag-aasawa, Mahirap ang buhay ngayon. Oh, eto, pambaon mo. Wow! 1,000! Salamat, kuya! Mukhang umaasenso na tayo ngayon na. May bago na kasi akong trabaho, Nay. Eto naman po, para sa inyo. Aba, salamat. Nagpunta ka pa talaga dito para abutan kami nito. Nagpunta lang naman po ako para ipamukha kay tatay na kaya ko nang tumindig sa sarili kong mga paa. Uy, kuya! Birthday ni tatay sa linggo. Dali mo naman sina Ate Leila dito. Miss na miss ko na rin yung pamangkin ko eh. Ikaw nang bahala sa cake niya, ha? Ah, sige ba? Walang problema. Cake lang pala eh. Pagka-uwi ni Renato, ikinwento agad ni Lucy sa asawa ang tungkol sa pagdalaw ni Onyok. Mabuti naman at natuto na siya magbanat ng buto. Inanyayahan ko po si kuya, tay. Babalik siya sa linggo. Sa linggo? Kaarawan ko yan ah. Mabuti naman at magkakasama-sama tayo. Oo nga Nato, namimiss ko na rin ang apo ko at si Leila. Isasama natin sila na magsimba. Pagsapit ng linggo, maagang nagising ang tatlo. Nagluto sila ng pagkain na mapagsasaluhan nilang mag-anak. Ang tagal naman tumating ng ate at kuya mo, Carlo. Ay sus, Nay, darating din yun. Baka may binili pa. Masyado ka namang excited, Lucy. Hindi naman ikaw ang magbe-birthday. Tama po, tay. Bakit ba hindi kayo mapakali dyan, Nay? Alam niyo namang namimiss ko na yung apo ko. Normal lang na maramdaman ko to. Ano ba kayo? Sige na, Lucy. Ihanda mo na ang mesa para pagdating nila, kakain na lamang tayo. Sige. Ang mabuti pa, samahan mo na ako. Si Carlo nang bahala mag-abang sa kanila. Maya-maya pa, may isang tricycle na huminto sa harap ng kanilang bahay. Nay, nandito na po sina Ate Leila. Kinuha ni Carlo ang bata at kinarga. Si Leila naman ay nagmano sa dalawa. Kaawaan ka ng Diyos, Leila. Si Onyok, bakit hindi niyo kasama? Nay. Oh, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Si Onyok ho. Ano nangyari kay Onyok? Nasa kulungan po siya. Ano? Bakit siya nakulong, Leila? Nahuli kasi sila, tay. Yung sinasabi niyang bago nilang trabaho, illegal pala. Naging miyembro siya ng akyat bahay, kaya pala palaging malaking pera ang binibigay niya. Ay, Diyos ko naman. Sinasabi ko na nga ba, wala na talagang gagawin matino yung anak mo, Lucy. Ay, tay, wala po akong pera para may pampiyansa sa kanya. Pasensya ka na, Leila. Hirap din kami sa pera. Ang tanging magagawa na lang natin sa ngayon ay ang dalaw-dalawin siya. Nung araw ding yun, magkakasamang dinalaw nila si Onyok sa kulungan, ngunit hindi na sumama pa si Renato. Nyok, may dala kaming pagkain. Anak, ano ba itong pinasok mo? Hindi lang ako nakapag-ingat, Nay, kaya natiklo ako. Hindi mo ba kayang buhayin ang pamilya mo sa marangal na paraan? Kung aasa ako sa sinasabi niyang marangal na paraan, magugutom lang ang pamilya ko, Nay. Ang mahal na mga bilihin ngayon, pero ang sahod, walang pinagbago. Maliit pa rin. Bahala nang makulong ako. Ilang buwan din namang nabusog at umaapaw ang grasya sa pamilya ko eh. Talagang pinagmalaki mo pa. Lumaban ka ng patas sa Onyok. Hindi magandang ihemplo sa anak mo yung masasama mong gawain. Nay naman, kung nandito lang kayo para sermonan ako, wag na lang. Nakakulong na nga ang tao eh. Anong gusto mo? Matuwa ako?
Pinalaki ka namin ng tama, Onyok. Anong tama? Tama ba yung pinapaluhod ako sa asin? Yung hinahagupit ako ng sinturon? Hindi mo ba naiintindihan? Parte yun ang pagdidisiplina ng tatay mo sa'yo. Ganon din naman ang ginagawa niya kay Carlo. Oo, kuya. Kaya nga takot akong gumawa ng mga bagay na magpapagalit kay tatay eh. Ayoko kasing maparusahan. Alam nyo, kung yan lang naman ang sasabihin nyo, umuwi na lang kayo. Leila, bumalik ka na nga lang sa susunod na araw. Nababad trip lang ako dito sa mga to eh. Makalipas ang ilang araw, pilit na nagsusumamo si Onyok sa asawa na gumawa ng paraan nang sa ganon siya ay makalabas na. Saan naman ako kukuha ng pera, Onyok? Alam mo namang wala kaming ari-arian na pwedeng ibenta. Nanlulumong na ikuyom na lamang ni Onyok ang kanyang mga kamao. Sina nanay at tatay, wala bang plano na ilabas ako dito? Alam mo naman na gipit din sila, di ba? Buisit naman na buhay to. Anong silbi ng pagiging magulang nila kung pinababayaan lang nila akong makulong? Kasalanan mo naman yan eh. Alam mo naman na masama ang gagawin nyo, pinasok mo pa rin. Bakit? Hindi ba para sa inyo yon? Alam mo, sobrang nahihiya na ako sa mga magulang ko, Onyok. Sana paglabas mo, magtino ka na. Ikinahihiya mo na ako ngayon? Ikaw nga itong hahabol-habol sa akin noon. Gumawa ka kaya ng paraan para mailabas ako dito. Para naman maramdaman ko yung silbi mo. Buisit na buhay to. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na muling dumalaw pa si Leila. Samantala, napangisi na lamang sa tuwa si Onyok nang malaman niyang pinalalaya na siya. Ayon sa pulisyang nakausap, may nakapagpiyansa na raw sa kanya. Paglabas niya sa gusaling pinanggalingan, bumungad sa kanya sina Lucy at Carlo. Kuya, kumusta ka na? Carlo, buti na lang talaga't nakalabas na ako. Namiss ko ng buhay dito sa labas eh. Anak, sa bahay ka na lamang dumiretso. Bakit? Nandun sa bahay ng mga biyanan ko yung mag-ina ko, Nay. Kuya, nasa bahay na yung anak mo, matagal na. Bakit? Pinalayas ba sila Leila dun sa bahay ng biyanan ko? Nyok, nagtatrabaho na si Leila sa Maynila. Nasa pangangalaga namin ng bata at siyang gumawa ng paraan para makalabas ka. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Pagdating sa bahay, masayang sinalubong ni Renato si Onyok. Masaya kong nakitang nakalabas ka na, Onyok. Sana naman naging leksyon na yun sa'yo para umiwas sa mga bagay na walang maidudulot na maganda. Oo, Tay. Hindi na talaga ako uulit. Mahal na mahal ka talaga ng asawa mo. Ano nga palang trabaho ni Leila dun sa Maynila? Ang sabi niya ay katulong daw. Pero nakapagtataka, ilang buwan lang siya doon ay nakapagpadala na kaagad ng malaking halaga. Madiskarte si Leila, Tay. Panigurado, ginamit niya yung utak niya para makalaya na ako sa bilangguan. Ngayong nandirito ka na, ikaw na mag-aalaga sa anak mo. Umiwas ka na sa barkada. Oo na, Tay. Ako nang bahala sa baby ko. Buwan-buwan nagpapadala ng pera si Leila. Nakakapag-usap sila ni Onyok sa pamamagitan ng sulat. Hindi na naghalungkat si Onyok sa kung anuman na tungkol sa trabaho ng kanyang asawa. Para sa kanya, makapagpadala lamang yun ng pera ay ayos na. Nakapaghanda sila ng salo-salo sa unang kaarawan ng anak ni Onyok. Ang lahat ay masaya, busog at may inuman pa. Iba talaga pag may nagsusustento sa lahat ng mga kailangan mo, no, paring Onyok? Oo naman, pre. Hindi sumasakit ang ulo ko kung saan ako kukuha ng panggasto sa araw-araw namin. Kaya gumaya ka sa akin, pre. Mag-asawa ka ng babaeng patay na patay sa'yo. Dahil, Chuck, hindi ka mahihirapan sa buhay. Naku, wala pa akong balak mag-asawa, pare. Mas masarap pa rin ang buhay binata. Kailan bang binyag? Ninong ako, ha? Hindi pa namin na pag-uusapan ni Leila. Saka na siguro. Ang importante, mag-enjoy tayo ngayon. Pagsapit ng gabi, lasing na si Onyok nang tawagin siya ng amang si Renato. Onyok, gabi na. Nakakabulaho na kayo sa mga kapitbahay. Birthday ng anak ko ngayon, Tay. Ang pangit naman pakinggan kung aawatin nila kami sa kasiyahan namin. Nakakahiya naman sa kanila. Sobrang ingay ng tawanan ninyo. Ang lakas pa ng mga boses. Yung iba mga kapitbahay natin ay maaga pa ang gising bukas dahil may mga trabaho pang aasikasuhin. Itong anak mo nga hindi na makatulog na maayos. Pauwi mo na yung mga bisita mo. Magpahinga na tayo.
Tay naman, pati ba naman kasiyaan namin kinokontrol mo? Hindi na ako bata, Tay. Wala ka na sa lugar para pagbawalan ako. Hinaan mo lamang yung boses mo. Hinaan? Bakit, Tay? Nahihiya ka bang marinig ng mga kapitbahay na hanggang ngayon gusto mo pa rin tinig mo lagi yan na susunod? Pero hindi mo na ako napapaluhod, Tay. Para sabihin ko sa inyo, wala ka nang maisusumbat sa akin ngayon dahil si Leila na nagpapalamon sa ating lahat. Asawa ko, si Leila. Sinabi ng tumahimik ka eh. Napakahambog mo ah. Hindi ka na makaintindi ng salitang respeto. Palibasa wala kang galang. Galang? Ikaw gagalangin ko? Putya naman oh. Mula pagkabata sinasaktan mo na ako tapos hanggang ngayon gusto mo kontrolin pa rin ang buhay ko? Ano bang gusto mo, ha? Ito? Nilapitan ni Onyok ang ama at ginawaran ng malakas na suntok. Napaatras si Renato at kumuha ng buwelo para sugurin ang anak-anakan. Nagpambuno ang dalawa. Ang mga kainuman naman ni Onyok ay umawat ng sunod-sunod na natamaan siya ng mga kamao ni Mang Renato. Pare wag, tama na yan. Tatay mo yan eh. Hindi yan kalaban. Mang Renato, awat na po. Walang galang ang kaibigan mong yan, Ray. Pinakikiusapan na maayos eh, bigla na lamang nagagalit. Walang modo. Bastos! Gusto mo, patayin na lang eh. Nagmamadali namang lumabas sina Carlo at Lucy nang marinig ang kaguluhan. Kuya, tama na. Igalang mo naman si tatay. Anyok, pumasok ka na sa loob. Asikasuhin mo na lamang ang anak mo. Sige pa, magkampihan pa kayo. Pagtulungan niyo ako. Ganyan naman kayo palagi, di ba? Ako na lang palagi ang masama. Pare, uuwi na kami. Tama naman si Mang Renato eh. Gabi na't nakakabulahaw na tayo sa mga kapitbahay ninyo. Sa susunod na lang na araw natin to ituloy, ha? Galit na galit si Onyok na napasuntok sa lamesa. Lucy, pagsabihan mo yung anak mo, ha? Baka sa susunod hindi na ako makapagpigil. Mapapatay ko yung hambog na yan. Tay, pumasok na po kayo sa loob. Ako na pong bahala dito. Sa susunod kasi kuya, kapag nakainom, huwag ilalagay sa ulo. Anak, tama na yan. Itulog mo na lamang yan, ha? Pabayaan niyo ako. Umalis kayo sa harapan ko! Kinaumagahan, habang nagkakape si Renato, lumabas si Onyok mula sa kwarto, karga ang kanyang anak. Napatingin si Renato sa kanya at nagtama ang kanilang paningin. Onyok, tungkol dun sa kagabi. Pasensya ka na, hindi ko dapat ginawa yun. Inalala ko lang ang mga sasabihin ng kapitbahay. Alam mo namang ayoko nakakaperwisyo tayo sa kanila. Ayos lang yun, Tay. Wala na sa akin yun. Kasalanan ko naman talaga eh. Naging bastos ako sa inyo at sa kanila. Pasensya na po kayo. Nagkasundo naman ang mag-ama pagkatapos ng pag-uusap na yon. Hanggang sa isang araw, naimbitahan si Mang Renato kasama ang mga kasamahan niyang construction worker ng kanilang engineer. Nais daw silang personal na makita ng isang mayamang lalaki na siyang nagmamay-ari ng gusali na kanilang tinatrabaho. Dumating ang nakatakdang araw, nagtipon ang lahat ng mga kasamahan ni Mang Renato para makilala ang naturang lalaki. Medyo may edad na yon, nagpakilala sa kanila at nagpasalamat dahil sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Namahagi rin yon ng bigas at groceries bilang pasasalamat. Maya-maya pa, ipinakilala na nito ang kanyang girlfriend na kadarating lang sa kanyang tabi. Teka, si Leila yan ah. Nagtama ang paningin ni Mang Renato at ng babae. Nakita pa nito na tila ng laki ang mga mata ni Leila nang mapagtanto na isa siya sa mga naroroon. Nang makakuha ng pagkakataon, nilapitan ni Mang Renato ang kanyang manugang. Leila? Tay Renato, magpapaliwanag po ako, Tay. Anong ibig sabihin nito? Bakit? Mahabang kwento po, pero ito na lang ang nakita kong paraan para makalaya sa kulungan si Onyok. Mahal na mahal ko po si Onyok, Tay. Hanggang kailan mo ito itatago sa anak ko? Nakikiusap po ako. Huwag niyo pong babanggitin sa kanyang tungkol dito. Patuloy pa rin po ako magpapadala para sa mga pangangailangan nila ng anak ko. Alam mo bang pinapasok mo, ha?
Namamangka ka sa 2 ilog. Alam ba ng kasintahan mo ngayon ang tungkol sa mag-ama mo? Ay, hindi po. Ang alam niya dalaga ako. Pansamantala lang din naman po to, Tay. Magsasawa din siya sa akin, alam ko yon. Makakauwi din ako sa pamilya ko. Miss na miss ko na po ang mag-ama ko. Hindi ako sang-ayon dito, Leila. Niloloko mo ang anak ko. Tay, nakikiusap ako. Nagmamakaawa po ako. Wala po sanang ibang makaalam nito. Mangako po kayo sa akin. Isikreto lang po muna natin to, Tay. Naputol ang usapang yun nang tawagin si Leila ng kinakasamang lalaki. Narinig pa ni Mang Renato na nagtanong yun kay Leila kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Makalipas ang ilang araw nang mapansin ni Aling Lucy na malalim ang iniisip ng kanyang asawa. Nato, may problema ba? Simula nung umuwi kang may dalang grasya ay palagi na lamang kitang napapansin na ganyan. May problema ba sa trabaho? Ay, wala naman, Lucy. Hindi ako kumbinsido sa sagot mong yan. Kilala kita. Alam kong may bumabagabag sa isip mo. Ano yon? Lucy, nakita ko si Leila sa kabilang bayan. Talaga? Abay, bakit hindi siya dumiretso dito? Kailan? Isinalaysay ni Mang Renato ang lahat sa kanyang asawa. Diyos ko! Ay, hindi ko nga alam kung ipapaalam ko ba kay Onyok o hindi na lamang. Pero kung patuloy kong itatago, magmumukha siyang tanga. Kapag sinabi ko naman, baka hiwalayan niya si Leila. Kitang-kita ko sa mga mata ni Leila na mahal niya ang mag-ama niya. Ay, ewan ko ba, Lucy? Ako na magsasabi kay Onyok na to. Kailangan malaman niya ang totoo. Anong totoo, Nay? Kapwa natigilan ang mag-asawa nang marinig nila ang boses ni Onyok na nasa kanilang likuran. Nyok, kanina ka pa ba riyan? Kadarating ko lang. Ano ba yung sinasabi niyong totoo? Niyaya ni Aling Lucy na maupo ang anak at doon niya sinabi ang kanyang natuklasan. Walang iyang babae yun? Nagpapakatino ako rito para pag uwi niya may pagmamalaki niya naman ako tapos siya palang gumagawa ng kabulastugan? Huminahon ka, anak. Huminahon? Nay, tinataihan na ako sa ulo, hihinahon pa ako? Susulat ako sa babaeng yun. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Walang hiya. Ginawa pa akong tanga? Ba't ngayon yun lang sinabi sa akin, Tay? Onyok, ginawa lang yun ni Leila para matulungan ka. Nagsakripisyo siya para mailabas ka sa kulungan. At talagang kinakampihan niyo pa yung babaeng yun? Palibhasa, hindi kayong ginagago kaya mukhang ayos lang sa inyong ginawa niya. Pues sa akin hindi. Tinatapakan yung pagkalalaki ko. Kaagad na kumuha ng papel at ballpen si Onyok. Sumulat siya kay Leila at nakikipaghiwalay na. Marami siyang masasakit na salita na binanggit sa sulat. Ipinadama niya sa babae ang kanyang matinding galit. Mula nung araw na yun, naghanap na ng trabaho si Onyok. Naging kargador siya ng mga gulay sa palengke hanggang sa napabarkada na naman sa mga hindi magandang impluensya. Naging lasenggo at nalulung sa bisyo. Mas lalo pa siyang nalugmok nang magkasakit at pumanaw ang kanilang anak. At kahit ipinaalam na nila yun kay Leila, hindi man lamang umuwi ang babae para magpakita sa libing ng bata. Sa paglipas ng 1 taon, wala nang balita si Onyok kay Leila at wala na rin siyang pakialam. Si Mang Renato naman, nagkasakit kaya nahinto sa pagtatrabaho. Naging mahina rin ang katawan niya kaya lagi na lamang siyang nasa bahay. Sina Carlo at Aling Lucy na ang nagtutulungan para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tay, kumain na po kayo. Ang nanay mo, Carlo? Nasa palengke pa po, Tay. Mamaya na raw siya uuwi pagkatapos ng inventory nila. Ay, pasensya na kayo, anak. Hindi sana kayo nahihirapan ngayon kung hindi lang ako nagkaganito. Tay, huwag niyo na pong alalahanin yun. Ang importante, ligtas kayo at kasama pa namin. Si kuya po ba, hindi pa rin umuuwi? Hindi pa. Alam mo naman yung kuya mo, uuwi lang yung kapag gusto. Mabuti na nga lang at nagbibigay naman siya ng pera sa nanay mo. Aba, dapat lang na mag-ambag siya dito sa bahay, Tay.
Sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga nagtutulungan tayo. May mga gamot pa po kayo para sa maintenance ninyo. Biglang natigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang kumalampag ang pintuan. Kapwa sila napalingon at nakita ang pasuray-suray na si Onyok. Oh, kuya, lasing ka na naman. Oo, bakit? Pero kung niligas ko kaya wala kang pakialam doon. Hindi naman sa nakikialam kami pero hinay-hinay naman para din sa kalusugan mo. Sino ka ba para pagsabihan ako? Ama ba kita? Hindi naman, di ba? Onyok, hindi dapat ganyan ang sinasabi mo sa kapatid mo. Nag-aalala lamang siya sa'yo. Isa ka patay Pailamero ka Di ba dati puro masakit na rinig ko sa'yo? Sa tuwing magkakamali ako, pinapalo mo ako, sinasaktan. Ngayon, hindi mo na yung kaya. Panahon naman siguro para maranasan mo yung palalaki mo sa akin noon. Nilapitan ng pasuray-suray na si Onyok si Mang Renato na nakaupo sa harap ng lamesa. Isang suntok sa mesa ang kanyang pinakawalan nang nakalapit na siya sa kanilang ama. Ngayon mo pakitaan ng lakas mo. Magsuntukan tayo. Ano? Ha? Kuya, ano ba? Di ba dati pinapalo mo pa ako sa asin? Hinaampas ng sinturon? Ano ha? Gawin mo sa akin yung mga yon. Tantado ka. Isang tulak sa balikat ang ginawa ni Onyok sa ama. Sinabing tama na, nasasaktan si tatay. Hindi. Dati nga, tiniis ko lang ang pananakit niya Ngayon mahina na siya, makakaganti na ako. Ano, tay? Ngayon ipakitang tapang mo. Carlo, ilayo mo sa akin ang kuya mo. Ano nilayo? Hindi. Natatakot ka. Natatakot ka maranasan kung gaano kasakit ang mga ginawa mo sa akin noon. No? Duwag ka pala Duwag! Muli pa niyang itinulak si Mang Renato at nasubsob yon sa ibabaw ng lamesa bago pa siya nahawakan ni Carlo para mailayo. Napakasama mo talaga, kuya. Nakita mo na nga mahina na si tatay Bitaw mo ako, Carlo Bitaw mo ako! Hindi, sumusobra ka na. Nagpupumigla si Onyok habang kinakaladkad ni Carlo papalabas ng bahay. Sa labas, malakas siyang ibinalya ng kanyang kapatid. Huwag na huwag kang papasok sa bahay kung ayaw mo ako makalaban mo, kuya. Sige, kanya naman kayo Palagi nyo na lang akong pinagkakaisahan. Magkakampi kayong lahat. Pero may araw din kayo sa akin, mga bisit! Palagi na lamang ganoon ang nangyayari sa tuwing malalasing si Onyok. Hinaharas niya ang kanyang ama. Mabuti na lamang at palaging nandoon si Carlo. Maayos naman ang pakikitungo niya sa ama kapag hindi siya nakakainom ng alak. Samantala, isang araw habang wala si Carlo, dumating sa bahay si Onyok na lasing. Hinanap niya ang ama. Tinawag, ngunit hindi siya sinagot noon. Dahil alam ni Mang Renato na siya na naman ang pagdidiskitahan. Ano ba? Bakit di ka sumasagot? Tay! Tay! Nagsimula ng maghagis ng kung ano-anong bagay si Onyok dahil sa inis at galit sa kadahilanang ayaw siyang sagutin ng ama na alam naman niya na nasa bahay lamang. Ayaw mo sumagot, ha? Ito bang gusto mo? Bawat mahawakan ay ibinabato ni Onyok. Nagkalat na ang bubog ng mga babasaging pinggan at baso sa sahig. At dahil nga lasing ang lalaki, pati ang sarili niyang mga paa ay hindi na nakaiwas sa mga bubog na yon. Nasugatan ang paa ni Onyok. Nang makita ang dugo, mas lalo pa siyang nagalit. Tinungo niya ang silid ni Mang Renato at sapilitang binuksan ang pintuan. Nandiyan ka lang palang matanda ka? Halika nga dito! Onyok, ano ba? Umiwas na nga ako para wala ng gulo. Pumasok ka pa talaga dito. Ikaw ang dahilan kung bakit naging magulong buhay ko. Simula pagkabata, ikaw na ang demonyo sa buhay ko. Ngayon may sakit ka, kami pa rin ba ang papasa ng mga gamot mo? Ang dapat sa'yo mamatay. Alam mo kung bakit? Dahil wala ka ng silbi. Sumusobra ka na talaga. Ano, susuntukin mo ako? Mahina ka na.
Isang tulak ko lang sa'yo, babaliktad ka na agad. Wala ka ng lakas. Wala ka ng kalaban-laban sa akin ngayon. Wala ka ng silbi. Ang lahat ng mga sakit na pinataw mo sa akin noon, hindi mo na magagawa ngayon. Ano bang kasalanan ko? Bakit nagkakaganyan ka, ha? Malaki. Ikaw ang sumira sa magandang pagsasama namin ni Nanay. Simula nang pumasok ka sa buhay namin, naging impyerno ng buhay ko. Hindi ka pa nakontento, pinagtulakan mo pa ako sa babaeng hindi ko namang gusto. At nung mapamahal na siya sa akin, ginawa mo naman akong gago. Itinago mo may kabit palang babaeng yon. Naging miserable ang buhay ko dahil sa'yo. Mali ka, Onyok. Naging miserable ang buhay mo dahil sa mga mali mong desisyon. Nakulong ka dahil sa mga kalokohan mo. Huwag mong isisi sa akin ang mga pagkakamali mo dahil ginawa ko makakaya ko para disiplinahin ka. Pero sadyang matigas ang ulo mo. Ah, ganun ha? Mahina ka na nga, mayabang ka pa rin. Itinulak ni Onyok si Mang Renato, pagkatapos ay pinagtatadyakan. Ito nababagay sa'yo, matanda ka! Wala kang kwenta! Napapaungol na lamang ang matanda sa ginawa ni Onyok sa kanya. Hindi pa nakontento ang lalaki at inundayan pa ng sunod-sunod na suntok ang katawan noon. Dahil bugbog sarado na si Mang Renato, hindi na siya nakapanlaban pa. Igagapos kita't ilalagay sa loob ng sako. Makikita mo, mabubura ka na sa pamamahay na ito. Lumabas si Onyok para maghanap ng pangtali sa kamay ng ama. Si Mang Renato naman, nanghihina pero pinilit makatayo at binuksan ang kanyang bag. Mula sa loob noon, kinuha niya ang pinakaiingatang patalim. Ginagamit niya yon noong nagtatrabaho pa siya sa construction. Samantala, nagmamadaling pumasok si Aling Lucy nang malaman mula sa kapitbahay ang pagwawala ni Onyok sa loob ng kanilang pamamahay. Naabutan niya ang lalaki na naghahalungkat sa mga lagayan ng mga sako. Onyok, anong ginagawa mo? Tinuturuan ko lang ng leksyon yung lalaki mo, Nay. Ano? Anong gagawin mo sa tatay mo? Onyok, ano ba nangyayari sa'yo? Huwag kang makialam, Nay. Labas ka rito. Mabilis na sinundan ni Aling Lucy ang kanyang anak na papunta sa silid nilang mag-asawa. Makailang beses niyang pinigilan si Onyok sa nais gawin, pero iwinawaksi lamang siya nito. Samantala, nang muling pumasok ang lalaki, may bitbit na siyang mahabang lubid at isang sako na walang laman. Nakita niya na nakaupo si Mang Renato sa gilid ng katre. Uy, tigas ah! Biruin mo, nakatayo ka na mula sa pagkakadapa. Halika nga rito. Hindi pa ako tapos sa'yo. Nang hablutin ni Onyok ang braso ng ama para pwersahing itayo, nagmatigas yun sa kanya. Umalis ka na, Onyok. Lumabas ka na habang nakakapagpigil pa ako. At sino ka para utusan ako, ha? Sinipa ni Onyok si Mang Renato, ngunit mabilis yung tumayo at lumapit sa kanya. Akala niya ay yayakapin siya ng ama para magmakaawa, ngunit nagkamali siya dahil itinarak na ni Mang Renato ang patalim sa kanyang tiyan. Pagkatapos noon, sumargo ang masaganang dugo. Diyos ko! Nato! Si Onyok! Umalis ka dyan, Lucy! Anong ginawa mo sa anak natin, Nato? Nang mabitiwan ni Mang Renato ang katawan ni Onyok, bumulagta na lamang yon sa sahig. Dalhin mo siya sa ospital. Isusuko ko ang sarili ko kina Kapitan. Nato, ano ba tong nagawa mo? Kaagad na dinala si Onyok sa ospital ni Aling Lucy, kasama ang ilang mga kapitbahay. Si Mang Renato naman, naglakad patungo sa bahay ng kapitan na inalalayan naman ng isa sa kanilang mga kapitbahay. Samantala, humahangos na tinakbo ni Carlo ang kanilang bahay nang marinig mula sa ilang mga taga roon ang sinapit ng kanyang kuya Onyok. Nang walang maabutan, nagtungo siya kaagad sa bahay ng kanilang kapitan. Tay, ano po nangyari? Isinalaysay naman ni Mang Renato kay Carlo ang lahat. Walang hiya talaga yan si kuya. Nakuha niya pa kayong saktan. Nandilim na ang paningin ko, anak. Sa isip ko,
Kung hindi ko yun gagawin sa kanya, paniguradong ako naman ang mapapatay niya. Puntahan mong kapatid mo, Carlo. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Nandun naman po si Nanay, Tay. Hindi ko po kayo iiwan. Hanggang sa damputin na ng mga pulis si Mang Renato, hindi pa rin siya iniwan ni Carlo. Samantala, umabot na kay Leila ang nangyari kay Onyok. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang dibdib. Kailangan ko makita si Onyok. Pupuntahan ko siya. Pagdating sa ospital, nagkasalubong pa sila ni Aling Lucy. Nay, kumusta po si Onyok? Hindi mabuti. Inoobserbahan pa rin siya dahil hindi pa siya nagkakamalay. Gusto ko po siya makita, Nay. Hindi mapigil ni Leila ang pagdaloy ng masaganang luha mula sa kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ni Onyok. Bakit naman ito nagawa ni Tatay? Leila, hindi sinasadya ni Renato ang nangyari. Ibig niyong sabihin, Nay, hindi niyo sinampahan ng kaso ang asawa ninyo? Hindi. Oo, nagkamali siya pero naiintindihan ko si Renato kung bakit niya nagawa yun. Anak niyo po si Onyok, Nay. Kailangan pagbayaran ni Tatay ang ginawa niyang ito. Huwag niyo sabihin na mas pinipili niyo pa si Tatay Renato kaysa sa anak ninyo. Mahirap ang ganitong sitwasyon, Leila. Pero alam ng puso ko ang katotohanan. Kung ganun na lang po ba yun? Hahayaan niyo na lang po si Onyok na hindi makamit ang hustisya para sa kanya. Ako, Nay. Ako magsasampa ng kaso laban kay Tatay. Leila, anak. Nakikiusap ako. Mahina na si Renato. Hindi ko kayang makulong siya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo na lamang siya. Paano naman si Onyok, Nay? Anong klase kayong ina? Kahit pinutol na ni Onyok ang ugnayan nila ni Leila, umaasa pa rin ang babae na kapag nagkamalay na ulit yon ay makikipagbalikan pa rin sa kanya. Mahal na mahal niya si Onyok. Lahat ay kaya niyang gawin upang maipakita rito ang kanyang pagmamahal. Isang araw, pinuntahan ni Leila si Mang Renato sa bahay nito. Ibang klase rin kayo, Tay, no? Hindi ba kayo nakukonsensya sa ginawa niyo sa asawa ko? Leila, nangyari na nangyari. Hindi ko na maibabalik ang lahat. Kung pwede lang, di ginawa ko na. Walang araw na hindi ako binabag-abag ng aking konsensya. Hindi ako naniniwala. Hindi ka nga na konsensya nung binuking mo ako sa kanya. Matagal na panahon na yon, Leila. Pero Tay, nangako kang hindi mo sasabihin kay Onyok. Nangako ako sa yung babalikan ko rin naman siya. Karapatan niya malaman ng totoo. Ama niya ako. Walang ama magiging masaya kapag niloloko ang anak niya. Leila, hindi ako nangako sa iyo. Wala akong natatandaang nakipagkompromiso ko sa isang kasunduan. Dahil sa iyo, Tay, nawasak ang aming pamilya. Nang dahil sa kadaldalan mo. Anong sabi mo, Ate Leila? Ang lakas naman ng loob mong pagsalitaan si Tatay ng ganyan. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang sumira sa pamilya ninyo. Pareho lang kayo ni Kuya. Si Tatay ang lagi niyong sinisisi kahit kayo naman na may kasalanan. Alam mo, isa ka pa, Carlo Konsentidor ka. Ipinaglalaban mo pang kriminal mong ama. Anong klaseng kapatid ka? Kung wala ka ng magandang sasabihin, makakaalis ka na, ate. Wala kaming dapat ipaliwanag sa'yo. Matagal ka ng burado sa buhay ng kapatid ko. Wala ka ng karapatang manghimasok pa sa pamilya namin. Sinusumpa ko, Carlo. Pagbabayarin ko ang nanakit sa asawa ko. Dadanasin niya ang hirap hanggang sa maubusan siya ng lakas. Makakaalis ka na. Bukas ang pintuan. Hindi kami natatakot sa mga pagbabanta mo. Isang gabi, hindi makatulog si Leila. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Carlo. Umaalingaw-ngaw pa sa kanyang tainga ang mga katagang binitiwan ng binata. Matagal ka ng burado sa buhay ng kapatid ko. Matagal ka ng burado sa buhay ng kapatid ko. Matagal ka ng burado sa buhay ng kapatid ko. Tinakpan na lamang ni Leila ang magkabilang tainga dahil pakiramdam niya siya ay mababaliw na. Hindi ako mabubura sa isipan ni Onyok. Hindi ako makapapayag na magdusa siya sa ganoong kalagayan. At kung hindi na siya magigising pa, hindi. Onyok,
Nandito na ako. Bumalik na ako. Magiging masaya na tayo. Kailangan may gawin ako. Oo, tama. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang yon. Ako ang maniningil. Kinabukasan, muling nagbalik si Leila sa bahay ni Mang Renato. Oh, ano nga atin, Leila? Tay, nandito po ako para mag-sorry. Pasensya na po kayo. Nabigla lang ako sa mga nangyari. Gustong-gusto ko lang kasi makasama si Onyok eh. Sinabi na ni Nanay Lucy sa akin ang lahat. Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng mga nasabi ko. Alam ko kung anong nararamdaman mo, Leila. Natural lang na maging ganoon ang reaksyon mo. Asawa mo si Onyok. Kaya lamang ay sana maunawaan mo ring hindi ko ginusto ang mga nangyari. Kalimutan na lang po natin ang mga masasakit na nasabi ko, Tay. Siya nga pala, may dala akong pagkain para po sa inyo. Nagluto ako ng marami dahil dadalhan ko rin si Nanay Lucy sa ospital. Dadalhin ko na rin po yung iba niya pang mga kailangan. Sige, tatawagan ko na lamang si Carlo para maipadala na yung ilang mga damit ni Lucy. Tay, kainin niyo po yung ulam, ha? Masarap po yan. Oo naman. Pagsasaluhan namin to ni Carlo mamaya. Pagkaalis ni Leila, nagyayana ng agahan si Renato sa kanyang anak. Tay, nagmamadali na po kasi ako eh. Baka malate na ako sa trabaho. Kayo na lang po munang kumain. Sarap naman si Mang Renato sa adobong ibinigay ni Leila. Nagulat pa siya dahil naubos niya yung lahat, pero pakiramdam niya ay parang gusto niya pang kumain. Masarap talagang kumain kapag nababawasan ang mga pasanin. Ay, hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko kay Onyok oras na magising na siya mula sa pagkakakoma. Panginoon, bigyan niyo po sana siya ng lakas para labanan ng kadiliman. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala at sana'y mapatawad din ako ni Onyok. Ay. Kinagabihan, biglang nagutom si Mang Renato ng 10 oras ng gabi. Kahit kumain at uminom pa siya ng gatas, tila kulang pa rin ang kanyang pagkakabusog. Hinahanap niya ang adobo ni Leila. Ano ba tong nararamdaman ko? Para yata akong ginayuman ng luto ni Leila. Uminom na lamang siya ng maraming tubig at pinilit ang sarili na makatulog kahit pakiramdam niya ay kumakalam pa rin ang kanyang sikmura. Samantala, 3:00 ng madaling araw nang maalimpungatan si Leila. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanyang lalamunan. Uminom siya ng maraming tubig pero pakiramdam niya ay parang natutuyuan pa rin siya ng laway. Ano ba to? Kailangan ko na namang patayin ang ilaw at magsindi ng kandila para makatulog ulit. Mag-aamoy usok kandila na naman tong buong silid ko eh. Ay, Leila, tis-tis muna. Pinasok mo to kaya panindigan mo. Samantala, napabalikwas ng bangon si Mang Renato. Pakiramdam niya parang sinisilaban ang buo niyang katawan. Naghubad siya ng damit at nagpaypay sa sarili gamit ang isang abaniko. Nagising naman si Carlo na nasa kanyang tabi. Tay, ayos lang kayo? Gusto niyo buksan ko yung electric fan? Ang init ng pakiramdam ko, Carlo. Sige nga, paandarin mo yung ventilador. Tumalima naman kaagad ang binata, ngunit makalipas ang ilang minuto. Carlo, patayin mo na lamang. Giniginaw ako. Ngunit nang patayin yon ni Carlo, pinagpawisan na naman ng husto si Mang Renato. Akmang pagaganahin na sana ni Carlo ang electric fan nang pigilan siya ng kanyang ama. Wag na, magpapaypay na lamang ako. Pero bakit po, Tay? Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga pag may ventilador. Sige na, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Sigurado kayo, Tay? Oo, huwag ka mag-alala. Epekto lang siguro to nung iniinom kong gamot. Paglipas ng mga araw, pakiramdam ni Mang Renato ay mas lumala pa ang kanyang kalagayan. Samantala, hindi pa rin nagigising si Onyok. Leila, maraming salamat.
Araw-araw kang nandito para damayan ako. Bumabawi lamang po ako kay Onyok, Nay. Mahaba-habang panahon ko rin siyang hindi naasikaso. At ngayong nandito na ako, hindi ko na siya iiwan. Sana sa pagising niya, hindi niya ako ipagtabuyan. Mahal na mahal ko po siya, Nay. Ay, sana nga ay magising na siya. Lumalaki na masyado ang bayarin natin. Huwag na po kayo mag-alala tungkol dyan. Ako na po ang bahala. Anak, huwag mo sanang masamain ha. Pero nasa na yung lalaking mayaman na naging karelasyon mo? Medyo nag-iba ang timpla ng mukha ni Leila nang banggitin yun ni Aling Lucy. Wala, Nanay. Wag na po natin siyang pag-usapan. Hindi po kasi ako komportable. Sa kabilang banda, hindi alam ni Mang Renato kung epekto lang ba ng mga gamot na iniinom ang labis na kabang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag pero nababahala siya sa kanyang sarili. Nang uminom siya ng tubig, nanginginig ang mga kamay niyang napahawak sa kanyang dibdib. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Hindi ko na maintindihan. Eksakto naman na dumating ang kanyang asawa. Nato, ayos ka lamang ba dito? Lucy, kumusta na si Onyok? Ay, ganoon pa rin, walang pagbabago. Ay, hindi ko na nga rin alam kung gigising pa ba siya o hindi na. Abot langit ang pagsisisi ko, Lucy. Sana'y hindi pa huli ang lahat. Sana'y maayos pa namin ni Onyok kung ano man na naging bitak sa pagitan namin dalawa. Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi ko alam. Ang dami ko nang dinaramdam nitong mga nakaraang araw. Ang mabuti pa ay magpahinga ka muna. Mamayang gabi pa naman ako babalik sa ospital. Salitan kami ni Leila sa pagbabantay doon. Kinagabihan, napansin ni Carlo na tila balisa ang kanyang ama. Tay, parang hindi po kayo mapakali ah. May problema ba? Hindi ko alam, Carlo, pero binabayo ng iba yung kaban dibdib ko. Tila nag-iba rin ang ekspresyon ng muka ni Mang Renato. Bigla siyang nanginig sa takot at pagala-gala ang kanyang paningin. Carlo, anak, huwag mo akong iiwan. Natatakot ako. Natatakot po kayo saan, Tay? Marami silang bumubulong sa akin. Tay? Tay, nanginginig po kayo ah. Sandali po, Tay, naihina kayo sa shorts nyo. Huwag mo akong iiwan, anak. Natatakot ako. Bigla na lamang nagpanik ang matanda. Sumiksik siya sa katawan ni Carlo at mahigpit na yumakap. Kahit naguguluhan, sinikap ni Carlo na intindihin ang kanyang ama. Dinala niya yon sa kanilang silid-tulugan, matapos bihisan ay pilit niya yung pinahiga para makapagpahinga na. Agad namang nagtalukbong ang matanda. Nanginginig pa rin yon sa takot. Niyakap na lamang siya ni Carlo at sa pagdaan ng mga oras nakatulog na rin si Mang Renato. Ilang sandali pa, bigla na lamang siyang naalimpungatan. Nagising siya dahil sa mga bulong na tila kumakalikot sa kasuluk-sulukan ng kanyang tainga. Tigilan niyo ako! Tumigil kayo! Tay, ano pa nangyayari sa inyo? Inuutusan nila ako. Ayoko! Tay, hindi ko po kayo naiintindihan. Itago mo ko, Carlo. Ilayo mo ako sa kanila. Napabuntong hininga na lamang ang binata sa nangyayari sa kanyang ama. Tay, dadalhin po kita bukas sa doktor. Magpapacheck up po tayo. Hindi, ayoko. Ayoko makakita na ibang tao, Carlo. Ikamamatay ko yun. Diyos ko naman po, Tay, ano ba nangyayari sa inyo? Kinaumagahan, nag-aayos na si Carlo para pumasok sa trabaho nang magising ang kanyang ama. Tay, papasok na po ako ah. Nakapagluto na po ako. Kumain na lang po kayo dito. Kumusta na nga po palang pakiramdam nyo? Ayos lamang naman ako, Carlo. Mabuti naman po. Sige, Tay, baka po malate na ako. Yung gamot nyo po huwag nyong kalilimutan. Sige anak, mag-iingat ka.
Pinakiramdaman na lamang ni Carlo ang kanyang ama. Normal naman ang ikinikilos noon, kaya kampante siya na umalis ng bahay. Habang naiwang mag-isa, ginawa naman ni Mang Renato ang mga araw-araw niyang pinagkakaabalahan, matapos siyang makapag-agahan. Abala siya sa pagdidilig ng mga halaman nang biglang may sumitsit sa kanya. Nagpalinga-linga ang matanda, ngunit wala naman siyang nakikita. Ipinagwalang bahala niya na lamang yon at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi na siya mapakali dahil pakiramdam niya ay may mga mata na nakatingin sa kanya. Hanggang sa may nakita siyang isang kapitbahay. Nakangiti yun. Gumanti naman siya ng ngiti, ngunit nang hilakbot siya nang makita na tila nag-iba ang muka ng kapitbahay. Lumapad ang ngiti noon na umabot pa sa magkabilang tainga. Napalunuklaway na lamang si Mang Renato, napaatras nang lumakad ang naturang kapitbahay papalapit sa kanya. Wag ka lalapit sa akin! Samantala, nagtaka naman ang nasabing kapitbahay sa ikinilos ng matanda. Nakangiti siya kay Mang Renato para batiin ng magandang umaga, ngunit tila natakot yun sa kanya. Lalapitan niya pa sana para tanungin kung ayos lang ba si Mang Renato, ngunit bigla na yung nagtatakbo papasok sa loob ng bahay. Ang weird naman ni Mang Nato, parang nakakita ng multo. Sa gandang lalaki kong to, nakuha niya pang matakot sa akin. Tong si Mang Renato talaga, oo. Pagpasok sa bahay, malakas na ibinalya ni Mang Renato ang pintuan at bigla niyang inilak yun. Hindi maipinta ang labis na takot na rumerehistro sa kanyang muka. Bakas pa rin sa kanya ang labis na pagkabahala. Huwag kang papasok dito. Huwag mo akong lalapitan, demonyo ka! Isinara niya ang mga bintana at nagtago sa ilalim ng lamesa. Nanginginig sa takot habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Tinakpan niya ang magkabilang tainga gamit ang dalawang kamay dahil naririndi na siya sa mga bulong na tila pinagtatawanan pa siya. Hindi ako duwag! Umalis na kayo! Tigilan niyo ako! Magsitigil kayo! Kinahapunan, nagtataka si Carlo nang mapansing nakalak ang pinto sa loob ng bahay. Tay, buksan niyo po ang pinto! Nandito na po ako! Carlo, birthday ko ngayon. Tara sa bahay. May inuman tsaka kainan. Ha? Sige ba? Pero susunod na lang kami ni Tatay Mario. Alam mo, Carlo, ang weird ni Mang Renato kanina. Bigla na lang siyang natakot nung makita ko. Babatiin ko lang naman sana siya ng magandang araw. Pansin ko, kanina pa siya hindi lumalabas eh. Ayain ko sana sa bahay eh. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Sige, ako nang bahala sa kanya. Salamat ha. Muling binalingan ni Carlo at tinawag ang kanyang ama. Pinagbuksan naman siya nito ng pintuan. Tay, ba't basang-basa kayo? Ay, naligo ako anak. Ang init kasi ng pakiramdam ko eh. Bakit hindi nyo man lang hinubad yan damit nyo? Basang-basa tuloy dito sa loob. Saan ba kayo naligo, Tay? Dyan lang sa may lababo. Napahilod na lang ng kanyang sentido si Carlo nang makita ang mga gamot ni Mang Renato na hindi ininom nung araw na yun. Tay, bakit hindi nyo ininom tong mga gamot ninyo? Ayoko na sa mga yang, Carlo. Pakiramdam ko kasi yan ang dahilan kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak ko. Tay, hindi naman to ang dahilan eh. Gamot po to. Kailangan nyo tong inumin para lumakas kayo ulit. Sabing ayoko niyan eh. Hindi magandang epekto ng mga gamot na yun sa akin. Wala nang nagawa pa ang binata. Naisip din niya na marahil ay tama ang kanyang ama dahil sa mga pagkakataon na tila nag-iiba ang inaasal nito. Kaya naman hindi niya na lamang pinilit pa. Ngunit isang gabi, nagising si Carlo sa malakas na paghiyaw ni Mang Renato. Tay, parang sinusunog ang dibdib ko, Carlo! Samantala, humahagikgik si Leila habang pinapatakan ng kandila ang manika na kanyang hawak. Bagay lang sa'yo yan.
Sa ginawa mo kay Onyok, nararapat lang na maparusahan ka. Kung hindi na magigising si Onyok, ano pang dahilan para mabuhay ka pa, Tatay Renato? Sinikap kong matutunan ang bagay na ito para patayin ang mayamang kinakasama ko. At ngayong nasa akin ang ilang ari-arian niya, nabubuhay na sana kami ni Onyok ng maligaya. Pero anong ginawa mo? Kaya nararapat lang na ikaw naman ang makatikim ng pambabarang ko. Samantala, patuloy na naghihirap si Mang Renato. Hindi niya maipaliwanag ang init na tila rumaragasa sa buo niyang pagkatao. Pakiramdam niya siya ay sinisilaban at may kung anong tila lumulundag sa loob ng kanyang katawan na nais kumawala. Hindi niya na makayanang kontrolin ang sarili. Naroong nagpagulong-gulong na siya sa sahig dahil sa hindi maipaliwanag na sakit na kanyang nararamdaman. Habang si Carlo naman walang magawa para maibsan ang nadarama ng kanyang ama. Diyos ko, Tay, ano na nangyayari sa inyo? Dadalhin ko po kayo sa ospital. Sandali lang, hihingi lang ako ng tulong. Nagmamadali si Carlo na lumabas ng bahay para humingi ng tulong sa kanilang malapit na kapitbahay. Ang una niyang nilapitan ay si Mario. Kahit nagpupumiglas, nadala naman nila si Mang Renato sa ospital, pero pinauwi din sila ng doktor dahil normal naman ito sa mga isinagawang tests. Hindi na rin dumadaing sa sakit ang matanda. Kinabukasan, pagsapit ng gabi, bigla na naman yung inatake ng sinasabi niyang pag-aalab ng rumaragasang init sa loob ng kanyang dibdib. Alam mo, Carlo, parang kakaiba na talaga nangyayari dyan sa tatay mo. Di ba sabi mo, nitong huli palagi na lang may bumubulong sa kanya? Baka may ibang spirito nang namamahay dyan sa katawan ng tatay mo. Ano? Nakakatawa ka naman, Mario. Nagpapapaniwala ka sa mga ganyan. Panahon pa ni Mahoma yung paniwalang yan. Payong kaibigan lang. Subukan mong ipatingin siya sa albularyo. Albularyo? Oo. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? May kakilala ako, malupit yun. Magsabi ka lang kung kailan mo gusto, sasamahan kita. Halos isang buong araw nag-isip ang binata. Tama nga naman si Mario, walang mawawala kung susubukan niya kahit hindi naman siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Nung araw ding yun, nagdala sila ng damit ni Mang Mario sa nasabing albularyo dahil ayon sa lalaki, yun lang daw ang kailangan para malaman ang tunay na sakit ng kanyang ama. Pagdating doon, nalaman nila sa albularyo na binabarang si Mang Mario. At ayon pa rito, isang babae umano ang may kagagawan. May pinaghihinalaan ka na ba sa pambabarang sa tatay mo, Carlo? Alam mo, Mario, hindi ko alam kung maniniwala talaga ako o hindi eh. Gaya nga ng sinabi ko, wala namang mawawala kung maniniwala ka. Tsaka, hindi naman na ibibigay ng mga doktor ang gusto nating kasagutan, hindi ba? Samantalang sa albularyo, malinaw ang lahat ng mga paliwanag niya. Aminin na natin ang totoo. May mga bagay talagang hindi saklaw ng kaalaman ng mga doktor. At sino naman ang babaeng gagawa niyan kay tatay? Isipin mo mabuti. Malay mo, may galit na galit pala sa tatay mo. Kinahapunan, nang makauwi si Carlo, pinakiramdaman niya ang kanyang ama. Normal naman yun na umiinom ng kape. Carlo, anak, may gusto kong kainin. Ano po yun, tay? Adobo. Sige po, ipagluluto ko po kayo. Yun sanang luto ng Ate Leila mo. Ay, ewan ko ba, gustong-gusto kong makakain noon. Naiisip ko pa lamang ay naglalaway na ako. Sige po, susubukan kong kausapin si Ate Leila. Baka nandun pa siya sa ospital. Pupuntahan ko na lang po, tay. Teka, sigurado po ba wala kayong nararamdamang masakit sa inyo ngayon? Ay, wala naman, anak. Sige po, ipasisilip-silip ko na lang po kayo kay Mario. Pagdating sa ospital, hindi na inabutan ni Carlo si Leila. Naisip na lang niya na puntahan yon sa tinitirhan na apartment dahil nag-iwan naman yon ng address kay Aling Lucy.
Ilang sandali pa nahanap kaagad ni Carlo ang naturang address. Ilang beses siyang kumatok sa pintuan ni Leila, ngunit walang sumasagot. Nampihitin niya ang pinto, nakabukas lamang yun. Sa kanyang pagsilip, naamoy niya kaagad ang amoy mula sa mga nakasinding kandila. Dala ng kuryosidad, pumasok siya sa loob. Maliwanag naman sa labas, ngunit madilim ang loob noon dahil nakasara ang mga bintana. Ngunit nagliliwanag naman dahil sa mga nakasindi na hile-hilerang mga kandila sa ibabaw ng isang lamesa. Medyo kinilabutan si Carlo nang makapasok na ng tuluyan. Nang makita niya ang isang manikang nanlilimahid at may bakas ng patak ng kandila, ay tila ba may kakaibang kaba ang tumambol sa kanyang dibdib. At nang mabasa ang pangalan ng ama na nakasulat sa isang kapirasong papel na nasa noon, ay biglang natigilan ang binata. Napaatras siya ng bahagya nang mapagtanto kung ano ang kanyang nakikita. Ngunit nabangga siya sa isang katawan ng tao. Nagulat pa siya nang marinig ang boses noon. Anong ginagawa mo dito? Anong ibig sabihin nito, Ate Leila? Sagutin mong tanong ko, Carlo. Ikaw? Ikaw may kagagawan sa lahat ng mga nangyayari kay tatay? Bakit? Bakit mo ginagawa sa kanya to? Nagtatanong ka pa? Di ba ang tatay mong dahilan kaya nakomatos ang asawa ko hanggang ngayon? Dapat lang na maparusahan siya dahil kayo ng nanay mo. Wala kayong ginawa para maparusahan ang walang hiyang si Renato. Oo, wala kaming ginawa. Alam mo kung bakit? Una sa lahat, si Kuya may kasalanan kay tatay. Sa tuwing nalalasing siya, si tatay ang sinisisi niya sa mga kamalasang dumating sa buhay niya. At isa ka na doon. Isa ka sa malas na sinasabi niya. Hindi totoo yan. Totoo. Bata pa lang kami. Soil na yung si Kuya. Balasubas siya. Dapat magpasalamat ka pa nga kay tatay dahil kung hindi niya pinilit si Kuya na panindigan ng anak ninyo, hindi siya makikipag-living sa'yo. Tumahimik ka. Mahal ako ni Onyok. Bakit? Masakit bang malaman ng katotohanan? Matagal nang sakit ng ulo ni tatay si Kuya, pero pinili niya mapabuti yon. Akala niya magbabago si Kuya sa piling mo, pero mas lalo pa siyang lumala. Dahil sa pagloloko mo, mas lalong nagrebelde si Kuya. Naghihirap na si tatay sa sakit niya, tapos dadagdagan mo pa? Makonsensya ka naman. Unang-una kasalanan mo kaya hiniwalayan ka ng kapatid ko. Nagawa ko lang yun dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Pues mali ang paraan mo. Mabilis na nilisan ni Carlo ang pamamahay ni Leila. Naiwan naman ang babae na umiiyak. Kinabukasan, nalaman na lamang nila Carlo na hindi na kinaya pa ni Onyok ang lumaban para sa kanyang buhay. Sa burol ng lalaki, humagulhol si Mang Renato na humihingi ng tawad sa kanya. Patawarin mo sana ako, anak. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang mga nangyari. Sana hinayaan ko na lang na ako mapatay mo. Tutal, gaya nga ng sabi mo, wala na akong silbi sa pamilya natin. Mahina na ako at dagdag pasanin na lamang sa inyo. Patawarin mo ko, Onyok. Labis na labis ang pagsisisi ko. Biglang nahimatay si Mang Renato. Nag-alala ang lahat para sa kalusugan noon. Isinugod nila ang matanda sa ospital. Samantala, galit na galit naman si Carlo na sinugod si Leila. Ano? Masaya ka na? Sige, patayin mo si tatay sa pamamagitan ng barang mo. Pero itong tandaan mo, Ate Leila, masusunog din ang kaluluwa mo sa impyerno. Oo, sinasaktan ni Kuya si tatay sa tuwing nalalasing siya, pero alam kong mahal niya si tatay. Kung alam niya lang ang ginagawa mong ito, hindi siya matutuwa sa'yo. Carlo, alam ko nagkamali ako. Oo, inaamin ko. Kasalanan ko nangyari sa amin ni Onyok. Pero gusto ko lang malaman mo na wala ng barang. Napagtanto ko naging mabuti rin naman si tatay sa akin nung nasa poder pa ninyo ko. Sorry, nabulag ako sa galit. Pinutol ko ng pambabarang ko sa kanya at ipinapangako kong hindi na ako manggugulo sa inyo. Pagkatapos ng libing ni Onyok, hindi niyo na ako makikita. Ayon sa doktor, masyadong na-stress si Mang Renato kaya siya hinimatay.
Matapos mailibing ang kanyang anak, nakakatulog na ng mahimbing si Mang Renato. Hindi na siya dinadalaw ng mga bulong na kanyang naririnig. Isang gabi, napanaginipan niya ang kanyang yumaong anak. Tay, sana po mapatawad niyo ako sa lahat ng naging kasalanan ko sa inyo. Sinaktan ko po kayo, napagbuhatan ng kamay, napagsalitaan ng masasakit na salita. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa lahat ng mga sakripisyo niyo sa akin. Simula pa nung maliit pa lamang ako. Tay, masaya na po ako sa aking kinalalagyan ngayon. Sana po ay huwag niyo nang sisihin ang sarili ninyo sa pagkawala ko. Maraming salamat po, Tay. Ang tinig na yon ni Onyok ay naririnig pa rin ni Mang Renato hanggang sa kanyang paggising. Dahil doon, napaiyak na lamang ang matanda. Nato, magpahinga ka na. Alam kong pinagsisisihan din ni Onyok ang mga nagawa niya. At niyakap na lamang ni Aling Lucy ang kanyang asawa habang humahagulhol. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng! At dahil dyan, meron po tayong shout out again. Hi po kay Vilma Bautista, kay Yolanda Lopez, kay Len TV2. Hello din po kay Beth F8J, kay Richard Rivera, Alfreda Alano, Alma Datwin Altamia. Hi po kay Princess, kay May Arzadon, kay Mary Randy Martin. Hello po kay Lexi, kay Boss Kimpoy Feliciano, kay Aba Rachel, kay Honey Austria, kay Joralu Joy Joy. Hello din po kay Catherine Muro, kay Jade De Castro, kay Sheila Dakigan, at syempre kay Sydney Crosswind. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.